Ang Matanda at ang Dagat, isinulat ni Ernest Hemingway mula sa bansang Estados Unidos. Si Santiago ay pumalaot ng 84 na araw na walang nahuhuling isda. Ito ay itinuturing na salaw, ang pinakamasamang kaanyuan ng kamalasan. Ang kanyang batang apprentice na si Manolin ay hindi rin pinayagan ng magulang na sumama sa kanya upang mangisda. Sumunod na araw ay sinabihan ni Santiago na siya ay papalaot ng malayo patungong Gulf Stream sa hilaga ng Cuba sa kipot ng Florida. Sa ika-85 na araw, nagtungo na nga si Santiago sa Gulf Stream lula ng kanyang bangka. Sa kanyang paglalayag ay may nahuli siyang isang malaki na isda at sa wari niya ito ay isang marlin. Halos 3 araw rin niya ito bago mahuli. Sa pagkakahuli nito ay isa rin itong naging dahilan upang maamoy ng mga pating ang dugo ng marlin. Halos maubos ang mga pating ang isdang marlin, ngunit di sumuko si Santiago sa pakikipaglaban upang may maiuwi pa siyang isda. Pagtakip silim, naiwan na lamang ang kalansay ng isda na halos binubuo ng gulugod, buntot at ulo nito. Sa kanyang pag-uwi ay di na niya namalayan na siya ay natumba sa kanyang kama at nakatulog ng mahimping. Kinabukasan, nakita ng grupo ng mga mangingisda ang katawan ng isda sa gilid ng bangka. Sinukat ito at nalaman ng mga mangingisda na ito ay may 18 talampakan ang haba. At inakala ng mga turista na ito ay isang pating. Nag-alala si Manolin sa matanda. Habang naiiyak ay nakita niya na ligtas pala ang matanda at natutulog lamang. Dinalhan ni Manolin ang matanda ng kape at dyaryo. Nang magising ang matanda, nag-usap at nangako sila na sila ay magkasamang muli sa pangingisda. Sa muling pagtulog ni Santiago, napaniginipan niya ang kanyang kabataan, mga leon, sa isang dalampasigan sa Afrika.